Nata 571. Alam ni Galen na ang disc ng 8 trigrams ay inukit mula sa isang bulok na piraso ng kahoy at naang. Ang tinatawag na array noon ay sariling gawa ni Barnabas kaysa sa pag-activate ng disc. Kahit na, si Barnabas mismo ay naguguluhan. Nalinlang niya ang karamihan. Hoy, bata! Hindi ka ba naniniwala sa akin kahit na sinabi kong nakita ko? Sa wakas ay nagsalita si Boris pagkatapos ng mahabang katahimikan. Bilang nangungunang salamangkero ng Zaprington. May bigat ang mga salita ni Boris kahit si Barnabas ay iginagalang siya. Naniniwala lang ako sa sarili kong mga mata. Nakangiting deklara ni Jared. Well then, wala akong choice kundi kumbansihin ka. Tingnan mo sa sarili mo kung bulok na kahoy lang ito. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Boris ang disc ng 8 trigrams sa isang kamay. At sa kabila, mabilis siyang gumawa ng kilos para i-activate ang disc. Sa ilalim ng mausisa ng mga tingin ng manunood, may kakaibang nangyari. Ang array ng 8 trigrams ay nagkatotoo sa itaas ng disc. Kumikinang at umiikot sa himpapawid. Sa isang malakas na sigaw mula kay Boris, ang hanay ay sumabog sa mga piraso. At ang mga sinag ng liwanag ay nagtagpo upang bumuo ng isang alindog. Ang makinang na liwanag ay nagbigay ng kinang ng ginto sa silid. Dahilan upang ang mga nakatira ay duling sa hindi inaasahang pagkakataon. Ning-ning. Hindi nagtagal. Lumabo ang gininto ang liwanag. At ang disc of 8 trigrams ay bumalik sa orihinal nitong estado. Ang mga tao ay nagtitilian pa rin dahil sa gulat. Nakanganga sila sa disc. Nanlalaki ang mga mata nila. Saksakan sa hindi paniniwala. Ginoo. Tunay na karapat dapat siyan sa pamagat ng pinakamahusay na salamangkero sa Zaprington. Ako ay nagpakumbaba na nasa iyong presensya. Barnabas. Baka sa boses niya ang inggit at paghanga kay Boris. Grabe ang anting-anting na ito. Kung hindi dahil kay Mr. Yans. Ang kayamanan na ito ay ibinaon at nakalimutan. Hindi pa ako nakakita ng isang anting-anting na napakalakas sa aking buhay. Ngayong alam ko na kung ano ang kaya nito. Gugulin ko ang aking buhay para bilhin ito. Ang talakayan ay tumaas sa isang hiyawan habang ang lahat ay nangakong kunin ang kanilang mga kamay sa disc ng 8 trigrams. Hindi. Bagay ang gastos. Si Samuel ay nagkaroon ng pananaw na tumawag at turuan ang kanyang pamilya na maghanda ng malaking halaga ng pera. Alam niya iyon. Ang kompetisyon. At determinado siyang magwagi. Dahil sa inspirasyon ng kanyang matalinong ideya. Mabilis na sumunod ang lahat at tumawag para mangalap ng pondo. Paghusga. Sa pamamagitan ng kanilang agitated state. Maswerte sila kung ang auction ay hindi mauwi sa isang bloodbath. Nagpalitan ng tingin sina Galen at Boris habang nilalabanan nila ang kanilang saya. Ipinipilit mo pa rin ba na ang disc ng 8 trigrams ay walang silbi? Bata. Tumango si Boris. Ang mga tao ay umikot upang tingnan si Jared. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sama ng loob. Ano kaya ang malalaman niya? Bata pa lang siya. Dapat ay bulag ang mga Bailey upang hayaan siyang dumalo sa auction na ito. Siya ay baliw. Nakikigulo sa presensya ng napakaraming master. Ang lakas pa niyang hamanin si Mr. Yans. Sa palagay ko, totoo na kasama ng kamangmangan ang hindi nararapat na katapangan. Kung ako si Mr. Yans, sasampalin ko sana siya. Saan pa siya nanggaling? Bakit ang isang walang katulad niya ay gumagawa ng isang panoorin sa kanyang sarili? Jade Borough. Tinuya ng mga tao si Jared at dinala pa ang mga Bailey. Namula ang mukha ni Samuel sa isang ngumisi. Si Jared naman ay parang walang kibo. Anak, Mister, nagtanong si Yans sa'yo. Bakit naging mute ka bigla? Kung aamin ka lang, talunin at bayaran tayo ng 2 bilyon. Hahayaan natin itong dumausdas. Nakangiting sabi ni Sean. Ang isang bulok na piraso ng kahoy ay isang bulok na piraso ng kahoy. Walang kakayahan o kadalubhasaan ang makakapagpabago niyan. Jared. Pakialam na sumagot. Ang tahasang sinabi ni Jared ay ikinagulat ng lahat. Nawala ang kulay sa mukha ni Samuel habang nag-iingat siya. Boses.
Mr. Chance, pakiusap itigil mo na ang pag-provoke sa kanila. Bagamat alam ni Samuel na si Jared ay isang magsasaka, hindi pa niya nakitang kumilos si Jared. Ang lakas na, ipinakita ni Boris na halos banal na martial art. Walang paraan na malalampasan ni Jared iyon. Nag-alinlangan si Samuel na matatalo ni Jared si Barnabas. Pati na si Boris, kung tutuusin. Bata pa si Jared. Maging ito ay martial artist, isang salamangkero, o isang cultivator. Ang mga tungkuling ito ay kinailangan ng pagsasanay upang maging perpekto. At ang pagsasanay ay kinuha. Oras isang bagay na malinaw na wala si Jared kumpara sa iba. Anak, bulag ka ba? Hindi mo ba nakitang inactivate ko ang disk of 8 trigrams? Gayunpaman, patay na patay ka pa rin dito. Pagiging inutil. Ang glacial stare ni Boris ay bumungad kay Jared. Bilang nangungunang salamangkero ng Zaprington, hindi matitiis ni Boris ang mga panunuya ng isang kabataan. Pati si Galen ay kumikinang kay Jared. Kung hindi dahil kay Jared, magkakaroon ng disk ng 8 trigrams. Nasa mataas na presyo ngayon. Ang batang ito ay patuloy na ginugulo ang lahat para sa amin. Anak, hindi ako makapaniwala sa kapangahasan mong tanungin si Mr. Yans. Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Ngumisi. Barnabas sabay taas ng titig kay Jared. Ginagamit niya si Jared bilang scapegoat para halikan si Boris. Sa gayong mga kakayahan, karapat-dapat si Boris, pagsamba ng ibang mga Panginoon. Jared scoffed, "It's precisely because I'm not blind that I'm not deceived by you lot." Parehong arcane. Ang mga array na ipinatawag mo ngayon ay mga produkto ng iyong mag-e-craft para dayin ang lahat. Hindi. Nagmula sa disk ng 8 trigrams. Akala mo ba talaga walang makakapansin? Tumama sa ulo ang kanyang mga akusasyon. Parehong ginamit ni na Boris at Barnabas ang kanilang mag-e-craft. Sa halip na i-activate ang disk. Ang pagkakaiba lamang ay ang mag-e-craft ni Boris ay sapat na pinakintab. Tumakas sa atensyon ng lahat. Tungkol naman kay Barnabas, hindi siya inilantad ng mga nakakita sa kanyang pandaraya. Hindi bababasa. Boris, alam niya na nagsisinungaling si Barnabas. Ngunit hindi siya tumawag ng kasinungalingan ni Barnabas dahil ito ay nakinabang din sa kanya. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Anak, ipinahihiwatig mo ba na ang array ay nabuo ng aking mag-e-craft? At lahat ng nandito pero tanga ka. Napabulala si Boris sa galit. Dahil siya ay tusong tao. Sinadyang pinili ni Boris ang kanyang mga salita upang mag-udyok ng galit kay Jared. Ang kanyang plano ay gumana ng maganda. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Nagsimulang mang-insulto ang karamihan. Jared, UF *King B *starred. How dare you call us stupid? Nakita ng lahat ang arcane array. Samuel, saan mo nahanap ang bastos na batang ito? Anong meron sa kanya? 10 taon na akong nagdablang sa mag-e-craft. Sa tingin mo ba madali akong malinlang? Hindi pa ako nakakakilala ng ganitong egocentric na tao. Hindi niya siguro naranasan ang totoong mundo. Karamihan sa mga nakatira ay mga miyembro ng pinakakilalang pamilya sa Jadeboro. At ang ang mga katayuan ay katumbas ng mga Bailey. Kung hindi mas mataas, kaya naman, napahawak na lamang si Samuel sa kanyang dila at nakikinig. Ang pandiwang pang-aabuso na may nagtatampo na ekspresyon. Hindi ako posibleng maging kalaban ng buong elite circle ng Jadeboro. Hindi sapat ang impluensya ng pamilya ko upang dominahin ang buong lungsod. Nagsimulang kumalma ang naninigas na kalamnan ni Boris habang napuno ng galit na sigaw ang silid. Natunaw ang kanyang pagsimangot at napalitan ng nakakagaan ng ngiti. Hindi rin napigilan ni Sean ang ngisi sa kanyang mukha. Hoy, bata! Dahil inaangkin mo na ang array Mr. Si Yans na ipinatawag ay wala sa disk of 8 trigrams. Patunayan mo sa amin. Hindi mo basta-basta mahuhugot ang kwentong iyon at asahan mong maniniwala kami sa iyo. Kung hindi mo kayang patunayan, ito, hindi lamang 2 bilyon ang mawawala sa iyo. Ngunit hindi mo rin maiiwan ang Jadeboro na buhay. Nag-alab sa mga mata ni Sean ang pamatay na hangarin. Sigurado ka bang gusto mo ng ebidensya?
Tanong ni Jared habang nakatingin kay Sean na may kasamang amusement. Siyempre, kung hindi mo mapapatunayan na ang disc of 8 trigrams ay isang piraso lang ng bulok na kahoy. Ibig sabihin, na natalo ka at gumagawa ka lang ng kwento. Tumango si Sean. At gusto mo rin ba ng ebidensya? Itinuro ni Jared ang kanyang tanong kay Boris. Nang ibuka ni Boris ang kanyang mga labi para tumugon. Idinagdag ni Jared. Pag-isipan mong mabuti. Ikaw sa lahat ng tao ay dapat malaman kung ano. Itong disc of 8 trigrams talaga. Napaatras si Boris nang marinig ang babala ni Jared. Sa tabi niya, bumilis ang tibok ng puso ni Galen. Kung talagang mapapatunayan ni Jared na ang disc of 8 trigrams ay walang silbi at impotent. Kung gayon ang mga elite nang, hindi kami hahayaan ng Jadeboro na umalis nang hindi nasaktan. Natigilan ang mga tao nang makitang nag-aalangan si Boris. Nakatuon ang kanilang mga tingin sa bihasang Gemancer. Enough with the big talk and just show us the evidence. Ako ang nag-authenticate ng anting-anting. Siyempre, alam ko kung ano iyon. Nakagat ni Boris ang bala nang makita ang pag-aalinlangan ng mga nanunood. Kaya niya, hindi kayang mawala ang kanilang tiwala. Narinig mo ba siya, anak? Ipakita sa amin kung ano ang mayroon ka. Kung hindi mo mapapatunayan na mali kami ngayon. Wala sa amin. Pabayaan mo na lang. Tumawa ng walang katatawanan si Sean. Hindi pinansin ni Jared si Sean at naglabas ng barya mula sa kanyang bulsa. Marahan niyang inilagay ang barya sa mesa. At inihayag. Lahat. Narito. Mayroon akong isang kamangha-manghang anting-anting na ipapakita sa iyo. Galit na sumisigaw mula sa buong silid nang makita nila ang barya. Nahalatang hindi. Enchanted. Ano ito? Di ba barya lang yan? Tinatawag mong anting-anting yan. Kung anting-anting yan, daan-daang anting-anting ang nasa bahay ko. Sa tingin mo ba tanga kami? Paano magiging anting-anting ang isang sentimos? Tinamaan ng mga tao si Jared. Hindi nababagabag. Tumingin si Jared kay Boris at nagtanong. Mr. Yans, sa tingin mo ba ito ay anting-anting? Hindi alam ni Boris kung ano ang nasa manggas ni Jared. Ngunit isang bagay ang sigurado iyon ay isang normal na barya at hindi anting-anting. Barya lang yan. Walang paraan na anting-anting iyon. Sumagot si Boris nang may katiyakan. Well, parang hindi ka naman bulag eh. Jared Creep, masasabi ninyong lahat na ito ay isang normal na barya, sabi ng isa pang ina salita. At sisiguraduhin kung pagsisihan mo ang pagdating mo ngayon. How dare you mess with us? I swear hindi mo iiwan ang Jadeboro ng buhay. Kung may lumabas na balita na niloko tayo ng isang bata, mawawalan tayo ng respeto sa Jadeboro. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatitig kay Jared. Ang ilan sa kanila ay kumilos upang hampasin siya. Ngunit si Samuel, mabilis silang pinigilan. Bagaman sa tingin mo ay normal na barya lang ito. Tinitiyak ko sa iyo na kung sasabihin kong anting-anting ito. Anting-anting na. Mahinahong sabi ni Jared. Dinampot ni Jared ang hindi kapansin-pansing barya. At sa isang pitik ng kanyang daliri, nakabuo siya ng fire array sa barya. Agad na nagliyab ang barya. Kahit na ito ay nagninangas. Ang barya ay nanatiling hindi sinunog. Ano ito? Bilis ng kamay. Ngumisi si Sean nang makita ang galaw ni Jared. Kahit na ang isang bihasang salamangkero ay maaaring gumawa ng mas mahusay kaysa doon. Nagsusunog ng barya. Kahit sinong may basic chemistry. Karunungan ay maaaring hilahin iyon. Nagpaplano ka bang lokohin ang lahat ng mga mage na ito sa kaunos-lunos na hakbang na iyon? Party trick lang yan. At heto ako. Iniisip na kaya niyang tabyusan ang sarili niya. Anong biro? Kung ito ay isang anting-anting. Gayon din ang aking lighter. Kaya kung magpalabas din ng apoy. Humagalpak sa tawa ang mga tao habang kinukutya nila si Jared maging ang mga nagpapatotoo ay hindi humanga sa siya. Ang tanging pagbubukod ay si Boris. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. At ang pagtataka ay bumalatay sa kanyang mga mata. Nang mapagtanto niya ang nangyari. Masasabi niyang walang espesyal ang barya sa kamay ni Jared. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ito nasunog ay hindi
Dahil sa isang magic trick o isang chemistry reaction. Ngunit sa halip ay ang minuscule fire array na mayroon si Jared. Naka-embed dito. Kahit na ang fire array ay hindi isang komplikadong spell formation. Ang pagtatanim nito sa isang bagay sa isang maikling panahon. Ang dami ng oras ay halos imposible. Kahit na gusto ng isa na magpanday ng anting-anting. Aabutin ng mga araw, marahil linggo, upang ay embed ang array sa loob ng napiling bagay. Hindi sa banggitin na ang buong proseso. Magiging mahirap at mabigat. Ang katotohanan na si Jared ay maaaring lumikha ng isang hanay ng apoy sa loob ng barya ng may ganoong kadalian na ikinagulat ni Boris. Nang mapansin na may kakaiba sa ekspresyon ni Boris, bumulong si Galen. Mr. Yans, kayong lahat, tama. Ang batang ito ay bihasa sa mag-e-craft. Minaliit natin siya. Magsalubong ang mga kilay ni Boris habang nakakunot ang noo. Ano? Bulalas ni Galen. Hindi makapaniwala. Nakatingin siya kay Boris na nagtataka. Ang papurihan ni Boris ay isang testamento sa kakayahan ng isang tao. At ang pagtanggap ng papuri sa gayong. Ang murang edad ay nangangahulugan na ang kapangyarihan ni Jared ay hindi makamundo. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Galen. Baka sa boses niya ang gulat. Hindi natin siya pwedeng tingnan sa Disc of 8 Trigrams. Kailangan nating kunin ito at lisanin ang lugar na ito. Ang sabi ni Boris, mataimtim na tugon. Masiglang tumango. Sumang-ayon si Galen. Lahat tama. Samantala, hindi pinansin ni Jared ang lahat ng pangungutya at kinuha ang barya. Pinahid niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri upang patayin ang apoy at mahinahong ibinulsa. Ginoo, Yans. Pakidala ang Disc of 8 Trigrams para masubukan namin kung talagang walang kwentang piraso lang ito ng kahoy. Diretso ang tingin ni Jared kay Boris. May makahulugang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Gayunpaman, kinuha ni Boris ang disc ng 8 Trigrams at tinanggihan. Tapusin na lang natin ang kalokohang argumento na ito. Ako ay pagod na magdebate kung anting-anting ba ang disc na ito o walang silbing piraso ng kahoy. Sigurado akong lahat, ng kasalukuyan na ang bawat anting-anting ay may habang buhay. Sa bawat oras na i-activate mo ang array nito, mauubos nito ang enerhiya, nakapaloob sa loob ng anting-anting. Ayokong sayangin ang mahalagang enerhiyang ito sa isang walang kwentang argumento. At saka, hindi ko ipagsapalaran na mahawakan ito ng mga walang karanasan na mga kamay. Paano kung ito ay masira o masunog? Ito ay magiging isang malungkot. Kawalan para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang isang high-end na anting-anting na tulad nito ay mahirap makuha. Ang taya naman. Hahayaan ko na lang. Slide. Ito ay kung ano ito. At nasa iyo kung paniwalaan ito o hindi. Sa mga salitang iyon, dali-daling itinago ni Boris ang disc ng 8 Trigrams sa paningin ng lahat. Nataranta ang karamihan sa mga pangyayari. Ginoo, Yans was demanding the kid to prove himself just. Ngayon, bakit siya biglang umaatres? Hindi kaya tama si Jared at ang Disc of 8 Trigrams ay walang iba kundi isang piraso ng bulok na kahoy. Sa sandaling ito, sumigaw si Sean. Mr. Tama si Yans. Ang enerhiya ng anting-anting ay hindi walang limitasyon. At ito ay magiging A. Trahedya kung ito ay mapahamak sa kamay ng isang taong walang kakayahan. Ano man, gusto ko ang Disc of 8 na iyon. Mga Trigram. Ang proklamasyon ni Sean ay nagpabalik sa kanilang katinoan. Gayunpaman, hindi gaanong nagkakagulo ang mga tao. Gaya ng, nawala ang apela ng disc. Nag-aalala sila sa paggastos ng malaking halaga sa isang pekeng. Lahat, maganda ang ginawa ng bata ngayon. Ang bawat anting-anting ay dating isang ordinaryong bagay sa harap nito. Ay, 1/3. Na-injected ng isang array. Kung hindi para sa array ng 8 Trigrams. Ang disc ng 8 Trigrams ay talagang makatarungan. Isang piraso ng kahoy. Ngunit ngayon, hindi lamang mayroon itong array ng 8 Trigrams. Ngunit nakatanim din ako ng geomancy. Ipinapangako ko na ang sino mang magbabad sa hanay ay mabubuhay ng mahaba at masaganang buhay. Boris,
Nagmamadaling dagdag nang mapansin niya ang maligamgam na ugali ng karamihan sa disc. Ang taktika ay gumana tulad ng isang anting-anting. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga mata ng lahat sa kasakiman. Kahit na ito ay talagang isang piraso ng kahoy. Ito ay magiging isang kayamanan kapag si Mr. Ini-inject ni Jans ang Geomancy Array. Sina Galen at Boris ay nagbahagi ng nakakaalam na hitsura habang ang mga tao ay naging masigasig. Ang pakiramdam ng ganap na tagumpay. Mula sa loob nila, Mr. Zane, dahil sa iyo ang bagay. Maaari kang tumawag ng isang presyo. Sinenyasan ni Sean. Natigilan si Jared. Nakakasabi pa lang ni Boris. Nang makita niya ang pananabik ni Sean. Pagpapahayag. Dahil handang maskam ang mga taong ito. Hahayaan ko na lang sila. Sige. Dahil nasaksihan ninyong lahat ang kapangyarihan ng Disc of 8 Trigrams. Magsisimula ako sa 100 milyon. Papayagan lamang ng auction na ito ang isang minimum na pagtaas ng 10 milyon. At ang pinakamataas na bidder. Makakakuha ng item. Pahayag ni Galen sabay taas ng daliri. 200 milyon. Sa sandaling natapos ni Galen ang kanyang pangungusap, dinobol ni Sean ang presyo ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 1 segundo, may ibang tumawad kay Sean. 210, 250, 280, 300 milyon. Sa isang kisap mata, itinulak ang presyo hanggang 300 milyon. Lahat ng naruroon ngayon ay A. Bilyonaryo mula sa Jadeboro. Ang ilang daang milyon ay wala sa kanila. Napangiti si Jared nang makita ang mga taong iyon na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Sumandal pa siya. Bumalik sa upuan at pumikit para magpahinga. Labis na sabik si Samuel na makitang ganoon si Jared. Bihira lang makatagpo ng ganitong uri ng anting-anting. Bukod doon, sinabi ni Boris na maaari itong magamit upang gumawa ng Geomancy Array na maaaring magbago ng pamilya. Ito ay tunog na lubhang nakatutokso kay Samuel. Gayunpaman, hindi nang ahas si Samuel na tumawag ng presyo dahil nanatiling tahimik si Jared. Nang makitang nakapikit si Jared, si Samuel ay hindi mapakali na parang pusa sa mainit na laryo. Tumataas pa rin ang presyo dahil walang gustong sumuko sa bid. May mga tumawag pa sa kanilang pamilya para mag-chip in. Mas maraming pera. Mukhang determinado ang lahat na makuha ang anting-anting na ito. Hindi nagtagal. Itinaas ang presyo sa 2 bilyon. 20 beses na mas mataas kaysa sa panimulang presyo nito. Galen at, nagpalitan ng tingin si Boris at lihim na ngumiti. Lubos na natutuwa sa mga pangyayari. Ang mga tao dito ay napakayaman. 3 bilyon mula sa akin. Ang anting-anting na iyon ay pag-aari ng mga Cooper. Malakas na tumalon si Sean sa bid. Alam niya na ang iba ay magpapatuloy sa pagbid na baliw kung siya lamang. Tumaas ng kaunti ang bid. Gaya ng inaasahan, bumagsak ang silid sa isang patay na katahimikan pagkatapos mismo ng bid ni Sean. Hindi man nagkukulang sa pera ang lahat. Natigilan sila sa biglang pagtaas ng 1 bilyon. Iniskan ni Galen ang kwarto. Meron bang gustong magbid ulit? Kung hindi, gagawin ng Disc of 8 Trigrams. Kay Mr. Cooper. Sadyang pinabagal ni Galen ang kanyang sentensya. Umaasang may iba pang magdadagdag sa bid. Kahit na, 3 bilyon na ang lumampas sa kanyang inaasahan. Nais niyang kumita ng kaunti pa. Lahat, tatandaan ko ang pabor na ipinagkaloob mo sa akin ngayon. Pagkalabas ni Xander, gagamutin kita. Guys, sa isang pagkain. Mangyaring hayaan ang mga Cooper na magkaroon ng disc na ito ng 8 trigrams. Sinimulan ni Sean na hikayatin ang iba dahil nag-aalala siyang baka may ibang tumaas sa bid. Malinaw na sa pagbanggit kay Xander. Hindi direktang pinagbantaan ni Sean ang karamihan. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung gaano nag-improve si Xander matapos makulong nitong ilang taon. Kaya naman, hindi, ang isa na tumawid sa mga Cooper. Dahil sinabi na ni Mr. Cooper, hindi na ako magbibid. Hindi rin ako. Ito ay isang anting-anting lamang. Kung tutuusin, naniniwala akong si Mr. Zane ay mayroon pa ring mas magagandang anting-anting pagkatapos. Ito, Mr.
Cooper, ibibigay namin sa iyo kung gayon. Huwag kalimutan ang pabor na ito sa hinaharap. Sunod-sunod na nagsisigawan ang mga tao. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Xander na tinulungan niyo ang mga Cooper. Kung mayroong anumang kailangan mo sa hinaharap, tutulong din ang mga Cooper. Tumayo si Sean at yumuko sa karamihan. Kung tutuusin, karamihan sa mga taong nakatipon dito ngayon ay mula sa mayayamang pamilya ng Jadeboro. Sean ay hindi naglakas loob na kumilos ng matapang. Napuno ng bahagyang pagkabigo si Galen nang makita iyon. Parang pag-asa niya na kumita pa. Magiging para sa wala. Dahil walang magbibid laban kay Mr. Cooper. Sa kanya na iyon. Pero hayaan mo muna akong linawin ito. Ako, huwag tumanggap ng utang. Kakailanganin mong ilipat ang pera ng direkta sa aking account para makuha ang deal. Epekto. Itinuro ni Galen ang kanyang pangungusap kay Sean. Mr. Zane, huwag kang mag-alala. Hihilingin ko sa aking mga tauhan na ilipat kaagad ang pera. Mukhang tuwang-tuwa si Sean. Sandali lang. Akmang gagawa ng transaksyon si Sean. Biglang tumayo si Samuel. Hindi siya maaaring tumayo at hayaan ang mga Cooper na magkaroon ng anting-anting bilang ang pamilya Bailey ay magkakaroon ng higit pa. Hirap abutin ang mga Cooper noon. Kahit na ang mga Bailey ay may Jared, na isang espiritual na enerhiya. Cultivator. Bata pa si Jared. At maaaring matagalan bago niya makumplito ang kanyang cultivation. Bailey, meron ba? Naningkit ang mga mata ni Galen nang makitang nakatayo si Samuel. Gusto ko itong disc ng 8 trigrams. Nag-aalok ako ng 3.1 bilyon. Sigaw ni Samuel kay Galen. Hindi na mapakali si Samuel tungkol kay Jared. Naisip niya na kailangan niyang makuha ang disc of 8 trigrams. Kahit ano pa, isang ngiti ang ipinakita ni Galen habang inilipat ang tingin kay Sean. Mr. Cooper, may bid si Mr. Bailey. Ikaw ba? Magbibid ulit. Tinitigan ni Sean si Samuel na may pangit na ekspresyon. 3.2 bilyon. Si Sean ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng galit na galit. 3.3 bilyon. Pagkabuka ni Sean ng bibig. Muling itinaas ni Samuel ang kanyang bid. Malawak na ngiti ang mga labi ni Galen nang makita sina Sean at Samuel na nakikipagkompetensya sa isang matinding kompetisyon. Ito, mukhang kikita pa ako. The rest also watched the scene with excitement. Makakabuti ito sa kanila kahit sino ang nanalo. Ang bid, napakaraming mapagkukunan lamang sa Jadeboro. Isa pang mayayamang pamilya ang ibig sabihin ng isa pa. Katunggali, ang ibang mga pamilya ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataon kung ang dalawang kilalang pamilyang ito ay pareho. Nasugatan sa pananalapi mula sa kanilang desperadong pakikipaglaban. Bailey, sinusubukan mo bang sumalungat sa mga Cooper? Labis na inis si Sean. Sean, ganyan talaga ang bidding. Ang mas mataas na bidder ang mananalo. Paano mo nasabi na ako ay lalaban? Ang mga Cooper, kung hindi mo kayang maglabas ng mas maraming pera, mangyaring ibigay ang anting-anting. Ngumiti ng mahina si Samuel. Gusto mo? Kinagat ni Sean ang kanyang labi at sinabing, 4 bilyon. 5 bilyon. Si Samuel ay nagpatuloy sa casual na pagbid. Na parang ang 5 bilyon ay walang halaga sa kanya. Hindi naging madali kahit para sa isang mayamang pamilya na magbayad ng 5 bilyon sa isang pagkakataon ng walang utang. Ilang pamilya lang nagkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan sa pagbili. Mukhang may higit pa sa mga Bailey kaysa sa nakikita ng mga mata. Madali nilang maibigay ang 5 bilyon. Narinig ko na malaki ang pakinabang nila sa gamot nila. Mukhang kailangan nating magsumikap. Kung hindi natin maabyutin ang mga Bailey. Nagkagulo ang lahat ng iba pang mayayamang pamilya sa pinangyarihan. Naningkit ang gilid ng mata ni Sean. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito si Samuel. Kahit na nakapagbayad ng 5 bilyon ang mga Cooper. Hindi nang ahas si Sean na gumawa ng ganoong desisyon. Pagkatapos, lahat, si Xander ang tunay na padre de pamilya. Pansamantala lang siyang pumalit sa pwesto niya. Mr. Cooper, kung ayaw mo nang magtaas ng bid, ibibigay ko ang disc of 8 trigrams kay Mr. Bailey.
Tanong ni Galen kay Sean nang mapansin niyang hindi umimik ang huli. Itataas ko. Pulang-pula ang mukha ni Sean sa sobrang galit. Itataas ko ang bid sa 6 na bilyon. Nang marinig iyon ay agad na nagdilim ang kalmadong mukha ni Samuel. 5 billion talaga ang limit niya. Kumilos siya ng mahinahon para isipin ni Sean na mayroon ang mga Bailey. Walang limitasyong lakas ng pananalapi. Hindi niya inaasahan na tataasan ito ni Sean ng 1 pang bilyon. Kung itataas muli ni Samuel ang bid, hindi siya makakaipon ng ganoong kalaking pera sa ganoong kaikling panahon. Hindi banggitin. Hindi tumanggap ng utang si Galen. Matapos makita ang nag-aalangan na tingin ni Samuel, tumawa si Sean. Akala ko mayaman ka, pero parang ikaw pala. Bluffan. I dare you na itaas ito. Galit na tinitigan ni Samuel si Sean. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Sa katunayan, hindi niya nagawang itaas ang tumawad pa. Sa huli, walang choice si Samuel kundi ang maupo sa kanyang upuan at walang magawang titigan si Sean. Hindi na kailangan pang sabihin. Si Sean ay mukhang mahiyain gaya ng pas ang nakakuha ng kanaryo. Mr. Cooper, 6 na bilyon ito. Tandaan mo ang sinabi ko. Kailangan mong ilipat ang pera sa aking account. Una, natuwa si Galen na kumita ng 6 na bilyon. Sinong mag-aakala na ang maliit na piraso ng 3*P na ito ay magiging sulit? Magkano? Mr. Zane. Huwag kang mag-alala. Nagbid ako ng 7 bilyon. Bago natapos ni Sean ang kanyang pangungusap, si Jared, na nakapikit ng buo oras, sa wakas ay binuksan sila at sumigaw. Sa sandaling iyon, nalipat ang tingin ng lahat kay Jared. Hindi makapaniwala si Samuel sa narinig. Mabuti naman. Walang nakakaintindi kung bakit biglang sumali si Jared sa bidding. Di ba sabi niya isa lang itong walang kwentang kahoy kanina? Bakit siya magbabayad ng napakaraming pera para dito? Bata, hindi tayo naglalaro dito. Kung nagbid ka at hindi nagbabayad. Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan? Malamig na ngumuso si Galen matapos makitang sumama si Jared sa bidding. Akala niya naglalako si Jared. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Boris na magaling din si Jared sa mag-e-craft. Dahil dapat niyang sabihin ang pinagmula ng Disc of 8 trigrams. Bakit niya ito ibibid? Ang nag-iisang. Ang paliwanag ay nanggugulo siya. Sinusubukan niyang guluhin ang bidding. Huwag kang mag-alala. Siyempre kaya kung bayaran ang tinabid ko. Pagkasabi noon ay itinapon niya ang bank card na ginamit niya. Ngayon lang tumaya kay Galen. Mayroong 2 bilyon sa card na iyon. Kung mabaygo akong magbayad, maaari mong gamitin ito bilang deposito. Hindi mo na kailangang i-refund sa akin. Kinuha ni Galen ang card at tinitigan si Jared na may pagtataka. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Jared. Gayunpaman, tumango pa rin siya. Okay, maniniwala ako sa'yo, Mr. Chance. Nalilitong tinitigan ni Samuel si Jared. Kinaweyan ni Jared ang kamay. Senyales na tumigil na si Samuel sa pagsasalita. Mr. Cooper, may nagtaas ulit ng bid. Inilipat ni Galen ang tingin kay Sean. Noon, ang ekspresyon ni Sean ay naging lubos na pag-alit. Galit niyang hinampes ang isang kamay sa mesa. Di ba sabi mo isa lang itong walang kwentang kahoy? Bakit ka nakikipagkompetensya sa akin? O sabi mo, nasadyang isuko ito para mabili mo ito sa murang halaga? Nang marinig ang sinabi ni Sean, galit na napatingin ang lahat kay Jared. Sa katunayan, iyon lamang ang paliwanag, na may katuturan. Walang gugugol ng ganoon kalaking pera kung iisipin nilang ito ay isang walang kwentang piraso ng kahoy. Namangha si Samuel sa taktika ni Jared. Kahit hindi natuloy, maganda pa rin ang kilos nito. Ito ay talagang isang walang kwentang piraso ng kahoy. Iyan ay isang katotohanan. At hindi ako nagsisinungaling tungkol dito. Sa kabila nito, payag ako, para bilhin ito, kung para saan ko ito ginagamit. Maging ito bilang panggatong o iba pa, ay wala sa iyong negosyo. Bagaman, alinman, paraan, ayaw kong magkaroon nito ang mga Cooper. Nang asar na ngumiti si Jared.
Nabulunan si Sean at muntik nang makasabog ng sisidlan. How dare you? Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng mga Cooper. Sabay suntok sa mesa. Sumigaw siya. I'll magbid ng 8 bilyon. 9 bilyon. Walang pagdadalawang isip na tugon ni Jared. 10 bilyon. Magbibid ako ng 10 bilyon. Duguan ang mga mata ni Sean habang umuungol na parang baliw. Matapos isigaw ni Sean ang kanyang alok. Lahat ay inilipat ang kanilang tingin kay Jared. Umaasang sisigot siya. Gayunpaman, hindi umimik si Jared. Ngumiti lang siya. Binata, ikaw. Ayoko na. Maaari mong ibenta sa kanya ng 10 bilyon. Bahagyang ngumiti si Jared habang kumaway kay Galen. Senyales sa huli na ibalik sa kanya ang bank card. Inihagis ni Galen ang bank card kay Jared na may pagtataka. Gayunpaman, ang presyo ay itinaas ng isa pa. 4 na bilyon sa kanyang pagkaantala. Kaya natuwa si Galen sa kinalabasan. Nagpasya siyang huwag na lang pansinin kung ano ang intensyon ni Jared. Nang mapansin ni Sean na tumigil si Jared sa pagbid, ngumisi siya. Masyado ka pa ring walang muwang para makipagkompetensya sa mga Coopers. Mr. Cooper, sa iyo ang disc of 8 trigrams. Maaari mong ilipat ang pera ngayon, sabi ni Galen. Saglit na natigilan si Sean saka napasigaw ng may hiya. Mr. Zane, babayaran mo na kita ng 5 bilyon. Mangyaring bigyan ako ng ilang oras upang kolektahin ang natitira. Ibabangko ko ang lahat ng pinakabago ngayong gabi. Saglit na nag-isip si Galen bago tumango. Mr. Cooper, papayag ako dahil ikaw iyon. Hindi ko gagawin. Mayroon kong ito ay iba. Inilipat kaagad ni Sean ang 5 bilyon kay Galen. At iniabot sa kanya ni Galen ang disc of 8 trigrams. Mr. Cooper, kailangan kong pumunta sa restroom kasama si Mr. Yans. Kapag nakabalik na kami, hihilingin ko sa kanya na likhain ang J-Mancy assay para sa iyo. Mangyaring kunin ang pera sa lalong madaling panahon. Oo naman. Gagawin. Tinanggap ni Sean ang disc of 8 trigrams ng may pananabik. Pagkalabas ni Galen at Boris, tanging ang lahat ng mayayamang pamilya ng Jadeboro ang naiwan sa silid. Mahigpit na hinawakan ni Sean ang disc of 8 trigrams. Mukha siyang matagumpay habang puno ng pagmamalaki ang kanyang tingin. Congratulations, Mr. Cooper. Gamit ang anting-anting na iyon. Ang mga Cooper ay hihigit pa. Kahit medyo mahal. Maganda talaga. Labis na natuwa si Sean matapos marinig ang lahat ng mga papuri mula sa iba. Ano ang dapat ipagmalaki? Bumili ka ng isang pirasong P. Noon lang, malamig na ngumuso si Jared. Jared, nagseselos ka ba? Sumali ka rin sa bid ngayon lang. Pero dito mo sinasabi na ito ay isang piraso ng P. Kahit na, sa akin ito ngayon. Ito ay isang bagay na hinding-hindi mo makukuha. Nanunuya si Sean. Sigurado akong nagseselos siya. Ang disc ng 8 trigrams ay talagang isang pambihirang piraso. Siya ay isang baguhan pa lamang at marahil ay hindi gaanong alam tungkol sa mga bagay na ito. Huwag kang makinig sa kanya. Sa tingin ko nandito lang siya para gumawa ng kaguluhan. Sinimula ng corona ang panunuya kay Jared. Mr. Chance. Ano ang dapat nating gawin? Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Samuel. Ang mga Cooper ay mayroon na ngayon. Pagkakaroon ng disc ng 8 trigrams. Kung totoo ang sinabi ni Boris, magkakaroon ng malaking swerte ang mga Cooper. At ilang oras na lang bago nila naalis ang mga Bailey. Ngumiti si Jared kay Samuel at hindi umimik. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At ang boses ni Galen at Boris lumitaw sa silid sa susunod na segundo. Parang isang tagapagsalita ang nagbo-broadcast ng kanilang mga boses sa silid. Natigilan ang lahat habang nakikinig ng mabuti. Hahaha, napakaswerteng araw. Napakatanga nitong grupo ng mga mayayaman. Kumita pa kami ng 10 bilyon sa A. Walang kwentang piraso ng kahoy. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Galen. Talagang lampas sa inaasahan namin this time. Ang lahat ng mga tinatawag na mage ay bulag. Gayunpaman, ang lalaking iyon, nasabi ni Jared na hindi ito tunay na anteng-anteng.
Buti na lang at mabilis akong hindi pumayag. Siya para suriin ito. Sambit ni Boris. Maraming salamat, Mr. Yans. Ako mismo ang magpapadala ng pera sa bahay mo mamaya. Umaasa ako. Ikaw, 2/3. Para sa geomancy assay mamaya. Sabi ni Galen. Kalimutan ng geomancy assay. Walang paraan na matatapos ng isang tao ang ganitong pormasayon sa maikling panahon. Mamaya, ako, gagamit lang ng mag-e-craft para lokohin yung mga yon. Hindi pa rin nila masasabi ang pagkakaiba. Sa pamamagitan ng, kapag nalaman nilang may mali, matagal na tayong mawawala. Hahaha, sabay tawa ng dalawa. Lahat ng tao sa kwarto ay natulala. Iniskan nila ang paligid ngunit nabigo silang makahanap ng anumang nagsasalita. Sa kwarto, gayunpaman, iyon talaga ang mga boses ni Galen at Boris. Si Sean ang may pinakamadilim na ekspresyon sa sandaling iyon. Kung totoo ang usapan, siya, magiging pinakamalaking biktima dahil binili niya ang anting-anting na iyon. Nagtataka si Sean kay Barnabas. Mr. Hall, mangyaring maging tapat sa akin. Ito ba ay disc ng 8 trigrams? Talaga, puno ng kahihiyan ang mukha ni Barnabas habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Mr. Cooper, talaga, hindi ko masabi. Kung ito ay tunay na anting-anting. Imposible yan. Hindi mo ba na-activate ang ilan sa mga array nito kanina? Bakit hindi mo masabi? Tanong ni Sean. Kawalang paniwala. Namula ang mukha ni Barnabas. Sa puntong ito, wala siyang choice kundi ang aminin. To be honest, it was merely a mag-e-craft ko. Wala akong kakayahang makita kung mayroong arcane array sa loob nitong Disc of 8. Mga trigram. Kung tungkol sa kung si Mr. Totoo o hindi ang arcane array ni Yans. Hindi ko rin masabi. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng ating mga kakayahan. Natahimik si Sean nang marinig iyon. Mr. Chance, so napansin mo ba ito simula pa lang? Nagtatakang tanong ni Samuel kay Jared. Sinabi ko na kanina na itong Disc of 8 trigrams ay isang piraso ng walang kwentang kahoy. Gayunpaman, walang sino man naniwala sa akin. Ngumiti ng mahina si Jared. Narinig ng karamihan ang sinabi ni Jared at napayuko sila sa kahihiyan. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng kahit na pag-alit ni Jared kanina. Gayunpaman, ito ay naging siya ang tunay na pakikitungo. Pump ka, so sinusubukan mo akong lokohin. Sa wakas ay napagtanto ni Sean kung bakit sumali si Jared sa bidding. Kahit alam na niyang peke ang Disc of 8 trigrams na ito. Sinadya niyang taasan ang bidding price para makabayad ako ng napakalaking halaga para sa piraso ng 3*P na ito. Sean, sinabi nga ni Mr. Chan sa iyo na walang kwentang piraso iyon. Pero hindi ka naniwala sa kanya. Paano mo nasabi? Naniloko ka niya. Si Galen ang nanloko sa'yo. Dapat mo siyang harapin sa halip. Sabi ni Samuel. Sean, syempre, hahanapin ko siya. Galit na galit si Sean. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ngunit ang kapaligiran ay naging sobrang tensyon. Lahat ng lihim na nadulas ang mga tinatawag na salamangkero. Nahihiya ding manatili si Barnabas dahil bigla siyang umalis. Tinitigan ni Samuel si Jared ng may pananabik at paghanga. Higit pa sa kanya ang mga kakayahan ni Jared. Inaasahan. Nadama niya ang pribilehiyo na magkaroon ng suporta ni Jared sa likod ng mga Bailey. Ang iba pang mayayamang pamilya ay nagbago rin ng kanilang pananaw kay Jared. May ilan pang gustong makalapit. Siya, gayunpaman, hindi sila naglakas loob na ibuka ang kanilang mga bibig habang inaalala kung paano nila siya kinukutya. Ngayon, napuno ng galit si Sean habang nakalagay ang kamay sa bewang niya. May switch doon. Kung siya, pinindot niya ito, agad siyang nakabunot ng letigo na espada. Kapag bumalik si Galen at nakumpirma ni Sean na totoo ang narinig nila, gagamitin niya ang kanyang letigo. Espada para patayin ang manloloko. Paano ko hahayaang ipahiyan niya ako sa harap ng lahat ng mayayaman? Jade Borough. Paano ako mabubuhay sa Jade Borough mula ngayon? Sa puntong ito, walang humpay na nanginginig si Sean.
Hindi na siya makapaghintay na humanap ng lugar para ilabas ang kanyang galit. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok sina Galen at Boris na may malawak na ngiti sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, sila, naramdaman kong nagbago ang kapaligiran nang pumasok sila sa loob. Napansin din nila lahat ng mage. Nakaalis na. Bahagyang kumunat ang noo ni Galen ngunit hindi ito pinag-isipan. Since nabente na yung item, siguro naramdaman nila, ay walang kabuluhan upang manatili. Mr. Cooper, kumusta ang pera? Mangyaring ibigay ang disc ng 8 trigrams. Ginoo, gagawin ni Yance. Lumikha ng geomancy assay para sa iyo ngayon. Masayang sabi ni Galen kay Sean. Nagtatampo ang mukha ni Sean habang tumatayo. Gagawa ka ba ng geomancy assay sa piraso ng walang kwentang kahoy? With that, hinagis niya kay Galen ang disc of 8 trigrams. Natigilan si Galen na agad na nagtanong. Mr. Cooper, anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin. Puno ng galit ang mga mata ni Sean. Nagsalubong ang kilay ni Galen. Mr. Cooper, mangyaring huwag makinig sa mga salita ng iba. Itong disc of 8, ang trigrams ay isang top tier na anteng-anteng. Nasaksihan mo si Mr. Demonstration ni Yance ngayon lang. Akala niya nagbago na ang isip ni Sean dahil sa sinabi ni Jared. Hindi ko kailangang makinig sa iba. Ang tanging tao na ang mga salita na gusto kong marinig ngayon ay ikaw. Kinuha ni Sean ang phone niya at ni-replay ang usapan ni Galen at Boris. Ni-record niya ito ngayon lang para gamitin bilang patunay para harapin si Galen. Napatulala si Galen nang marinig ang recording. Hindi niya maintindihan kung ano ang mangyayari kay Sean. Ang pag-record ng kanilang pag-uusap sa banyo. Bahagyang nakakunot ang noo ni Boris habang pinagmamasdan ang katawan ni Galen. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang braso at iwinagayway ito sa kabila. Fully, ikaw brat, ang lakas ng loob mong maglagay ng sound transfer array sa amin. Pinutol ni Boris ng galit na galit si Jared. Nagcast ng sound transfer array si Jared kay Galen nang tumayo sila para pumunta sa restroom. Ganyan. Ang kanilang boses ay nai-broadcast sa silid na ito. Walang silbi ang sound transfer array ko kung hindi ka pa nababahala. Jared, sagot ng walang pakialam. May punto si Jared. Kung inisip nila ang kanilang mga salita at hindi sinabi ang mga bagay na iyon sa banyo. Gagawin nila. Hindi nahuli sa akto. The asterisk man ikaw. May death wish ka ba? Hindi na napigilan ni Boris ang kanyang galit. Nakatitig din si Galen kay Jared. Matagal na niyang itinatago ang panlolokong ito. Ito ay, dapat na ang kanyang huling pagkilos. At binalak niyang hindi na bumalik sa Jadeboro pagkatapos nito. Hindi niya ginawa. Asahan mong masisira ang kanyang plano ni Jared. 10 bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Ito ang magiging pinakamabilis na pera na nakuha natin kung magagawa natin. Kunin mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko sinubukang sirain ang plano mo. O kung hindi, hindi mo man lang makukuha. Iyong 5 bilyon. Sagot ni Jared sabay tawa. Pero hindi pa natin natatanggap ang iba pang 5 bilyon. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Napakagatlabi si Boris at sumigaw. Kung hindi dahil kay Jared. Natanggap na niya ang kanyang kabuoang-kabuoan. Kung gusto mo akong problemayan. Pwede akong makipaglaro. Gayunpaman, sa tingin ko dapat mong ayusin ang iyong score sa Coopers muna. Napangiti si Jared sa mga labi. Noon lang naisip ni Galen at Boris si Sean. Inilipat nila ang kanilang mga tingin sa huli at nakita siya. Nakatitig sa kanila ng nakapatay na tingin. Mr. Cooper, mangyaring huwag makinig sa kanya. Kahit peke itong disc of 8 trigrams. Mr. Kaya pa ni Yance, gumawa ng geomancy assay dito. Inilipat ni Sean ang tingin kay Galen. Putol ka sa Cree asterisk P. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Putol ni Sean habang nakalagay ang kamay sa kanyang whip sword. Nagsalubong ang kilay ni Galen. Walang paraan na ibabalik ko ang pera kapag nasa bulsa ko na. Ito, hindi gumagana ng ganito. Mr. Cooper, ikaw ang kusang bumili nito. Hindi kita pinilit.
Nakakuha ka pa ng salamangkero. Suriin ito. Hindi ko kasalanan kung gumawa kayo ng maling paghuhusga. Walang refund minsan. Tapos na ang pagbili. Sa tabi ni Boris. Hindi man lang natakot si Galen kay Sean kahit na sila ay kay Sean. Teritoryo. Iyon ang dahilan kung bakit isinama niya si Boris. Pagkatapos ng lahat, kung ganoon ang kaso, hindi kita hahayaang umalis sa Jadeboro. Pagkasabi noon, inilabas ni Sean ang kanyang letigo na espada. Isang pagsabog ng nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa espada. Kahit sino ay maaaring sabihin sa unang tingin na ito ay hindi isang ordinaryong armas.